kapag ibinabago na ng Diyos ang direksyon ng buhay mo, ayaw mong makinig. Kaya ko to, diskarte ko to, malakas ako, matalino ako, kaya ko to. Maganda yung meron kang believe sa sarili. Pero kung minsan kailangan mong isantabi ang believe mo sa sarili mo upang ang manaig sa'yo ay ang pananalig kay Kristo. Sometimes we rely too much on ourselves that we underestimate the power of the Word of God. But it is only when we believe in Jesus that miracles happen in our life. May mga pagkakataon na kinakailangan nating magtiwala sa Kanya, kagaya ng ginawa ni Simon Pedro upang makaranas tayo ng himala, upang maranasan natin ang saganang biyaya. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang rin mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat, gayon niya ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kahapon, sa pagninilay natin, ipinaalala ko na ang ibig sabihin ng pahinga para kay Jesus ay hindi yung wala kang gagawin o irereserba mo lang yung lakas mo para sa sarili mong ginhawa at kapakinabangan. Ang paghinga o ang pahinga ay hayaan mo ang hininga ng Diyos na dumaloy sa iyo at ibahagi mo ito sa ibang tao. Ibig sabihin, lahat ng pagkakataon sa buhay natin ay paanyaya na tayo ay maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. At yan din ang mababakas natin sa Ebanghelyo ngayon. Kung tutuusin, nakapahinga na si Simon at ang kanyang mga kasamang mangisda. Nakagarahin na sila. Kung tutusin, magdamag silang ng isda at wala silang nahuli at nagliligpit na sila ng lambat. Biglang dumating si Jesus at ginambala ang kanilang pagliligpit at ang kanilang pamamahinga. Tanong, sabi ng Panginoon, mangisda kayo uli. At si Jesus mismo ang pumunta sa kanila. Nakapagtataka dahil alam nilang pinupuntahan lang sila kapag mayroong huli na mabibili sa kanila. Pero bakit pumunta si Jesus kahit wala silang huli? Sapagkat ang nais ni Jesus ay hindi naman talaga yung mga isda. Ang nais ni Jesus
ay sila. Ang nais ni Jesus ay tawagin sila upang maging mga mamamalakaya ng tao. Nais ni Jesus na maging katuwang niya sa paglilingkod si Simon na kumakatawan sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon upang maging alagad niya. Pero bago maging alagad, ang unang ginawa ng Panginoon ay ipinahayag muna niya ang salita ng Diyos. Kaya nga yung mismong bangka na ginagamit nila sa paghahanap buhay ay ginamit ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita bilang paalala sa atin na tinatawag tayo ng Panginoon kahit sa sarili nating mga trabaho, mga gawain at hanap buhay. Minsan kasi kinukulong natin ang Diyos sa simbahan na ang Diyos ay mapakikinggan lang natin, ang Diyos ay mapaglilingkuran lang natin kapag tayo'y nasa simbahan. Mali. Si Jesus mismo ay pumunta sa lugar ng trabaho nila Simon upang ipaalala sa bawat isa sa atin na mayroong mga gawain araw-araw. May hanap buhay ka at sa hanap buhay mo, sa mga gawain mo, nandiyan si Kristo. Ipinapahayag ang Ebanghelyo. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang hanap buhay mo, ang mga gawain mo, para ang mabuting balita ay marinig mo at maipahayag mo. Amen ba yun? Kaya nga sabi ni San Jose Maria Escriba, pwede tayong maging banal habang tayo'y nagtatrabaho. Pwede nating gamitin o pwedeng gamitin ng Diyos ang trabaho para sa ating kabanalan. Kaya kapag ako po ay nagbe-bless ng mga establishments, ng mga negosyo, tindahan, palagi ko sinasabi, tandaan ninyo, hindi lang kayo naghahanap buhay. Ang hanap buhay na ito, ang negosyong ito, ay paglilingkod din sa kapwa. Dahil kapag ka nagtatayo ng negosyo ang isang tao, hindi lang niya hangad na kumita, hangad niyang makatulong sa mga taong pagbebentahan nila o kaya itutulungan nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang serbisyo. Tama? Yung kikitain, bonus na lang yon. Maaring yun ang unang layunin kung minsan, pero kapag naunawaan mo yung gawain na ipinagkatiwala sa inang Panginoon, sa pamamagitan ng hanap buhay o ng trabahong meron ka, makikita mo, dyan ka pinababanal ng Panginoon. Amen? Sinasakyan ni Jesus ang bangka mo. Hayaan mo siyang sumakay. Hayaan mo siyang pabanalin ang iyong gawain, ang iyong hanap buhay. At nang sa gayon, makagawa din ng himala ang Diyos sa buhay mo. Nang pinasakay nila si Jesus sa bangka, pinakialaman ni Jesus ang kanilang hanap buhay. Sabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lambat. Anong alam ng anak ng karpintero sa gawain ng mga mangingisda? Kung tutusin, wala. Pero anong sabi ni Pedro? Dahil kayo pong nagsabi, susundin ko. Alam nyo, minsan, bakit hindi mapabanal ng Diyos ang ating trabaho, ang ating mga gawain? Bakit hindi makagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin? Tanong niyo sa akin, bakit? Mas pinanghahawakan mo ang alam mo, ang diskarte mo, at ang lakas mo. Mayabang tayo kung minsan. Kaya natin ang lahat. Yan ang tingin mo. Kaya parang kapag ibinabago na ng Diyos ang direksyon ng buhay mo, ayaw mong makinig. Kaya ko to. Diskarte ko to. Malakas ako. Matalino ako. Kaya ko to. Maganda yung meron kang believe sa sarili. Pero kung minsan kailangan mong isantabi ang believe mo sa sarili mo upang ang manaig sa'yo ay ang pananalig kay Kristo. Dahil baka akala mo, wala ka nang nahuli dahil sa pagsusumikap mo. Pero baka kapag sumunod ka kay Kristo, ang mahuli mo ay higit pa sa inaasahan mo. Amen? Sometimes we rely too much on ourselves.
that we underestimate the power of the Word of God. But it is only when we believe in Jesus that miracles happen in our life. May mga pagkakataon na kinakailangan nating magtiwala sa Kanya, kagaya ng ginawa ni Simon Pedro upang makaranas tayo ng himala, upang maranasan natin ang saganang biyaya. Kaya minamahal ko mga kapatid, ano ang sabi ng ating salmong tugunan ngayon? Mapalad ang ibinukod. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Pakiulit nga po. Ipinakita sa atin ng Ebanghelyo ngayon kung paano tayo inililigtas ni Jesus. Hindi niya tayo hinihintay na lumapit sa Kanya. Siya mismo ang lumalapit sa atin. Ang ating trabaho, ang ating mga gawain, sinasakyan niya, ginagamit niya upang ating marinig ang Ebanghelyo at maipahayag ito sa pamamagitan ng ating hanap buhay at mga gawain. Hayaan natin siyang sumakay sa bangka, pakinggan natin ang tinig niya, sundin natin siya at hindi ang personal nating diskarte upang tayo hindi lang managana, kundi maging mga katuwang din niya sa pagiging mamamalakaya ng tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat. Tayo'y mga alagad niya, kagaya ni Simon, tinawag niya tayo upang maging mga katuwang ni Kristo. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.